Paki-share po ang channel, si Jesus ay Hari, sa ikaluwalhatian ng Diyos. Abraham claimed Sarah was his sister out of fear because he was relying on his own thoughts and not trusting in God's promise. He thought, if I say she's my wife, they'll kill me to take her because she's beautiful. So, instead of believing God would protect him, Abraham tried to protect himself by lying. This is what happens when we trust our own logic instead of God's word. We end up doing things that don't make sense spiritually, just like Abraham did. He wasn't happy about it, and it didn't bring in peace. But even in Abraham's weakness, God stepped in and protected Sarah, showing that it's not about Abraham's actions, but about God's faithfulness. Now, about the locations. Kadesh, Shur, and Gerar. They're not just random places on a map. They represent Abraham's spiritual indecision and wandering. Instead of staying put in the land God promised, Abraham kept moving around, unsure, going back and forth. It's like when we know what God wants for us, but we hesitate, we doubt, we wander in our hearts. Kadesh means holy or set apart. Shur means wall, and Gerar means lodging place. Abraham was stuck between being set apart for God, hitting a wall of fear, and just settling wherever seemed safe. This is a picture of our own spiritual journey. Sometimes we know the right thing, but fear and doubt make us wander instead of standing firm in faith. But even in all that, God doesn't abandon us. He keeps working for us, just like He did for Abraham. Genesis 20, versikulo 1 hanggang 2 kay JV. At naglakbay si Abraham mula roon patungong timog na lupain, at tumahan sa pagitan ng Kades at Sur, at nanirahan sa Gerar. At sinabi ni Abraham tungkol sa kanyang asawang si Sarah, siya ay aking kapatid na babae, at si Abimelech na hari ng Gerar ay nagpadala, at kinuha si Sarah. Sinabi ni Abraham na kapatid niya si Sarah, dahil sa takot, dahil umaasa siya sa sarili niyang kaisipan, at hindi nagtitiwala sa pangako ng Diyos. Naisip niya, kung sasabihin kong asawa ko siya, papatayin nila ako para makuha siya, dahil maganda siya. Kaya sa halip na maniwala na poprotektahan siya ng Diyos, sinubukan ni Abraham na protektahan ang sarili sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Ito ang nangyayari kapag nagtitiwala tayo sa sarili nating lohika. Sa halip na sa salita ng Diyos, nagagawa natin ang mga bagay na hindi makatuwiran sa espiritual. Katulad ng ginawa ni Abraham, hindi siya masaya tungkol dito, at hindi ito nagdulot sa kanya ng kapayapaan. Ngunit kahit sa kahinaan ni Abraham, na magitan ng Diyos at pinotektahan si Sarah. Nagpapakita na hindi ito tungkol sa mga ginawa ni Abraham, kundi tungkol sa katapatan ng Diyos. Ngayon tungkol sa mga lokasyon ng Kadesh, Shur at Gerar, hindi lang sila basta-bastang mga lugar sa mapa. Sila ay kumakatawan sa espiritual na pag-aalinlangan at paglalakbay ni Abraham. Sa halip na manatili sa lupang ipinangako ng Diyos, patuloy na nagpalipat si Abraham. Hindi sigurado, pabalik-balik, parang kapag alam natin kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin. Pero nagdadalawang isip tayo, nagdududa tayo.
nagpapagala-gala tayo sa ating mga puso. Ang Kades ay nangangahulugang banal o hiwalay. Ang Shur ay nangangahulugang pader. At ang Gerar ay nangangahulugang lugar ng panululuyan. Si Abraham ay natigil sa pagitan ng pagiging nakalaan para sa Diyos, pagharap sa takot at pagtigil na lang kung saan tila ligtas. Ito ay larawan ng sarili nating espiritual na paglalakbay. Minsan alam natin ang tamang bagay, ngunit ang takot at pagdududa ang nagpapagala-gala sa atin, sa halip na manatiling matatag sa pananampalataya. Pero kahit sa lahat ng iyon, hindi tayo